Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Mula Guadalupe, tayo naman ay naririto sa Tondo, Manila. Yan, ang tunay na bahay ng ating hari. Yan, andito tayo ngayon sa Santo Niño, Paris. Yan, para sa ating episode, para sa araw na ito ng Misa at Mesa. Tara ating alamin at tuklasin ang mensahe at iwaga ng Santo Niño di Tondo. Tradisyon ng simbahan noong panahon ng Kastila na nilagyan nila ng pagkilala ng NHCP ay yung Pluvial Procession na ayon kay Nick Joaquin, ito yung isa sa mga makukulay na atraksyon sa Tondo pagbispiras ng piyesta kasi ibababa ang Santo Niño mula sa Manila Bay. Yung mga tao nag-aabang na nagsasayaw, ang costume nila yung mga pastora hat, mga nakakatipunan dress, mga nakabarot saya, inaabangan nilang ibababa ang Santo Niño. Kaya original na lakbayaw, ang tradisyon ay yung panalangin, dinadaan sa yung lakbayaw po dahil kasi nawala na yung Pluvial Procession, wala ng pagoda. So nakita ni Father Eric, yung hindi na akma na tawagin Pluvial Procession pa yung bisperas ng piyesta. So ginawa ni Father Eric, ginawa niya ng bagong term, yung dating tradisyon ng lakbayaw. Lakbay, sayaw na hiling mo, isayaw mo kay Santo Niño na dapat habang nagsasayaw sila na umaandar, nananalangin pa din sila. Happy Fiesta po!
ang tunay na siga ng tundo, ang tunay na hari ng tundo. Para po sa mga deboto ng ating poong Santo Niño, tayo po ngayon ay nagdiriwang ng banal na misa at ang mga salita ng Diyos na ibinibigay sa atin ngayon ay talagang akmang-akma sa mga sitwasyon ng bawat isa sa atin. Ng Ama, ito ang aking anak na aking kinalulugdan. Makinig kayo sa Kanya. Kinalulugdan ng Ama ang anak. Hindi dahil siya'y anak. Kinalulugdan ng Ama ang anak, si Jesucristo, dahil siya'y masunurin sa kalooban ng Kanyang Ama. Kaya ngayon ang dahilan kung bakit si Jesus ay ipinadala dito sa atin upang maging taong katulad natin, upang tayo ay iligtas. At ito'y sinunod ni Jesus. Kaya ang pagiging masunurin ng batang Jesus ay siyang dapat din nating maging huwaran at panuntunan sa ating buhay sa araw-araw. Alam niyo mga kapatid, mahirap ang sumunod, di ba? Kasi, lalo na kapag nakikita mo ang iyong sarili na mas matalino, mas magaling, kaysa doon sa taong nagpapasunod sa iyo. O di kaya naman, kung kinikilala mo ang sarili mo na mabuti ka, na magaling ka, ay ang hirap mong sumunod. Mayroon nga ang mga bata, di ba? Sasabihin mo, ang titigas ng ulo. Pero, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo rin po ba ay marunong ding sumunod? Baka naman nakikita ng mga bata sa mga matatanda, kaya hindi rin natin sila mapasunod. Alam nyo, ito yung laging nakikita ko na kagandahan ng pagsunod. Pangalawa, si Jesus bilang bata ay nakadepende lang sa kanyang mga magulang. Kaya nakadepende, totally dependent si Jesus kay San Jose. At yan din dapat mga kapatid ang makikita natin. Maging totally dependent tayo sa Diyos. Katulad ng mahirap sumunod, mahirap ding maging dependent tayo sa Diyos. Okay, pagkatapos ng misa, Mesa naman. Yan. Nabusog tayo, Father. No? Ibang klase dito sa Tondo. Maraming klase ng kainan. Kita mo naman, no? Bawat mga street, bawat bahay, may kanya-kanya silang pwedeng ihain na pagkain. So kung maalala nyo, ihuli nating dinalaw ay Makati area, no? Our Lady of Guadalupe. Tapos ngayon naman, dinadala namin kayo sa isa sa pinakamataong lugar. Yan. Dito sa Metro Manila, ang Tondo. Tondo, Manila. Yan. Okay, kaya kanina, nagsimba muna tayo, no, para makinig sa pagninilay, lalo na sa homilia, no, ni Father Nick, na kaklase ko, Father Nick Siliano. Siyang nanguna sa ikawalong araw ng nobinaryo ng para sa kapistahan ng Santo Niño. At meron siyang 3 punto na katangian ng isang bata, no? Batang ninyo. O unang katangian, sabi ni Father ay... Sabi niya ay tularan natin ang Santo Niño sa kanyang pagiging obedient o masunurin. Masunurin. Talaga naman, ang mga bata masunurin. No? Diyan huhubog, nagsisimula ang katangian ng isang bata, no? Yung una, tinuturuan kung ano yung mga sasabihin, una, yung pagkilos, pag-uugali, diyan nahuhubog. Mahalaga yun kasi yung foundation ng ugali ng bata, di ba? Dapat tinuhubog mo sa umpisa pa lang, itinuturo na at ipinapakita paano maging masunurin. At yan ang katangian ng isang Kristiyano, yung pagiging masunurin natin sa Diyos na naipamalas ng ating Santo Niño. Yan. At ang ikalawa na binigay sa atin ay ang pagiging dependent. Dependent. Sabi niya. Siyempre bilang bata talaga, bilang ang
batang Niño Jesus, no, na naging dependent sa kanyang magulang, na kahit na sabihin natin powerful, Siya ay Diyos. anak na ng Diyos, pero dumaan nga sa pagkabata para matutunan niya maging dependent sa kanyang ina, si Maria, At sa kanyang ama na si San Jose. No? So, yun ang katangian ng isang bata. No, doon naman talaga nagsisimula. Wala namang bata na nagsimula na kaya na niya ang sarili niya. At doon din ang proseso ng paghuhubog ng isang tao. Yung una, magiging dependent ka sa iyong mga magulang. At siyempre tayo din, na habang lumalaki, sinasabi nga na patuloy tayong dapat maging dependent sa Diyos. Kasi siyempre hindi tayo pwedeng magmalaki, hindi tayo pwedeng kumbaga yung ma-pride, no, na hindi na natin kailangan ng Diyos. Kundi ito, kahit si Jesus ay pinakilala na kailangan tayong umasa patuloy sa Diyos. No, gaya nga yung mga kabataan ngayon, no, meron sinasabi, no, my rule, my life. No, parang kapus yun. O alam ko yung gustong sabihin noon na yung nagmamature ang isang tao, pero yung pagdidepende natin sa Diyos, yun pa rin ang katangian tinuturo natin mga Kristiyano, dahil tayong Diyos pa rin talaga ang mayroong kapangyarihan sa ating lahat. Yun. At panghuli, ano nga ba yung sinabi ni Father? Pagiging totoo. Yan, pagiging totoo. Authentic, no? Sabi ni Father, yung example niya kanina, ang bata, pag sinabi mo, tinanong mo, gutom ba? Oo, gutom yan. Pero ang matanda, na pag sinabi, kumain ka na ba? Kukunyari pa. Kumain na ako. Kamusta ka? Okay lang. Kahit na hindi okay, di ba? Minsan ganyan tayo, no? Ginagamit natin yung salitang okay, pero yung totoo, hindi naman okay. Yan. Siyempre, maging totoo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. No, dahil nga siyempre ang Niño Jesus sa kanyang paglaki, hanggang paglaki, naging totoo. Kaya nga sinabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. No? Pero siyempre nagsimula doon sa pagiging bata. Maganda yun, no, na three foundation na dapat na-inculcate, no, o na-ituturo sa mga bata para mas maging mabuting tao. Yan. Alam mo, totoo, no? Sa panahon ngayon, lalo dito sa Tondo, na maraming bata, no? Sabi nga sa akin ng aking batchmate na si Father Arnel, no, na-assign siya dito, linggo-linggo, minimum of 50 na bata ang binibinyagan. So, ganun kadami na, syempre, ang foundation nagsisimula sa pagkabata. At harinawa, ang kanilang debosyon sa Santo Niño, ang siyang maging gabay ng mga magulang sa pagpapalaki ng mga bata. At syempre, habang may bata, habang may sinisilang, meron tayong nakikitang pag-asa. Pag-asa. Sabi nga, ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Okay. So, yun. Dito na naman tayo sa pagtatapos ng bahagi ng ating programa, ng ating misa at mesa. Kaya sana po patuloy nyo kaming samahan sa mga dadalawin pa natin mga simbahan at mga pagdiriwang para at least makatulong sa paglago ng ating pananampalataya. Yan. Okay, samahan nyo kami sa isang buwan. Sa isang buwan, sa isa na namang lugar at sa simbahan na ating dadalawin. At hapag nakakainan. Bibisitahin din natin siyempre yung mga kainan yun. Okay. So muli, ako po si Reverend Father Douglas. Ako si Father Danichi. At ito na naman ang ating misa at mesa.